naman po tayo dito sa sinasabi ko sa inyo na etong nangyayari pala kay Kibulok mga kababayan, predictable na pala niya yan. Dahil yung binabanggit niya dito, ewan ko kung sinong pinatutungkulan niya dito pero sa kanya to tumama. Ano po, sa kanya to tumama na kung saan, sabi dito mga kababayan, no, nakita siguro ni Kibuloy sa kanyang bolang kristal ang mangyayari sa kanya ngayon. Hindi Agilan ng Davao ang nagpapakain sa kanya kung hindi yung uwak ng Davao. Mga kababayan, so sino ba yung tinutukoy na uwak dyan? Eh di syempre si Digong, yung best friend niya. Ano po, anyway, eto, i-play na po natin. Ang propeta nagtago pa rin. Tago sa isang lugar. Hindi na siya makalabas. Na-wanted siya. Ni Jezebel. Hinahanap siya. Hinahabol siya ni Jezebel. Sabi ni Kibuloy mga kababayan, eto nung kainitan pa at kalakasan pa ng kanyang power dahil nakadikit siya dito kay Digong at si Digong ay may kapangyarihan pa, mga kababayan, bilang presidente. Sabi niya dito yung propeta daw nagtago. Nagtago daw yung propeta at hindi daw makalabas sa isang lugar, mga kababayan. Ayun po yung kay Kibuloy, hindi galing yan sa akin. Ngayon may binabanggit pa siyang pangalan dyan, Jezebel, siguro yan yung sinasamba nila. Mga kababayan, hinabol daw siya nung sinasamba nila. So ngayon, kanino ba nangyayari yan? Kanino ba tumatama yung mga sinasabi niyang si Kibulok? Eh di ba sa kanya? Bakit? Na-wanted siya eh. Pangalawa mga kababayan, puganti siya at nagtatago siya doon sa sinasabi na bunker or underground mga kababayan ng KOGC. At hanggang ngayon hindi pa lumalabas doon or hindi pa makalabas doon. So kung titingnan nyo, yung nangyayari sa kanyang buhay ngayon, predictable na niya. Mga kababayan, na siya talaga ang pupuntahan ng mga sinasabi niyang hindi magaganda laban sa ibang tao. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ano ang ginawa? Nagtago siya. At nagpakain sa kanya ay mga ibon. At sa lahat ng ibon, ang pinili niya hindi agila. Hindi mga kalapati. Ang pinili niya, uwak. Nakrow. Pinakain siya. Inahatiran siya ng barbecue araw-araw. Sana all. Sana all. Hindi daw agila yung nagpakain sa kanya, mga kababayan, doon sa pinagtataguan itong bulaang propeta. Kung hindi daw din kalapate. Kung hindi, mga kababayan, uwak daw. Uwak daw yung nagpapakain sa kanya. Ano bang uwak yan? Uwak ng Davao ba, mga kababayan, niya nagpapakain sa kanya at dinadalhan siya ng barbecue dun sa kanyang pinagtataguan? So ngayon, kung titingnan natin mabuti, talagang lahat ng sinabi niya na hindi maganda laban sa iba, bumalik sa kanya, mga kababayan Talagang sapul na sapul, etong si Kibulok. So ulitin pa natin ang isa, tuloy-tuloy mga kababayan. Ang propeta nagtago pa rin. Tago sa isang lugar. Hindi na siya makalabas. Na-wanted siya. Ni Jezebel. Hinahanap siya. Hinahabol siya ni Jezebel. Ano ang ginawa? Nagtago siya. At nagpakain sa kanya ay mga ibon. At sa lahat ng ibon, ang pinili niya hindi agila. Hindi mga kalapati. Ang pinili niya, uwak. Nakrow. Pinakain siya. Inahatiran siya ng barbecue araw-araw. Milagro, no? Diba, titingnan nyo mga kababayan, yung mga sinabi niyang yun, tamang-tama sa kanya Talagang sumapul na sumapul sa kanya, mga kababayan. Kasi nga naman, hindi naman talaga agila ng Davao yung sinasabi nilang nagising na yung agila, mga kababayan, kung hindi uwak lang naman talaga ng Davao yan. Dahil ang pagkakaalam ko, mga kababayan, kapag kasi sinabing agila ka, talagang napakagandang simbolo niyan. Kaso nga lang, yung ginagawa ng tinutukoy nilang agila, puro kapalpakan. Na parang sumisimbolo sa isang uwak, mga kababayan. So ngayon, yung tinutukoy niyang uwak na nagpapakain sa kanya, baka si Digong yon, mga kababayan. Ano po? So anyway, paliwanag naman dyan na lahat ng mga sinabi nitong si Kibulok talagang tumama po ng sobra. Sobra-sobra. Sapul na sapul pa nga siya, mga kababayan. Doon sa kanya mga sinabi na wanted, naging pugante, mga kababayan, at nagtatago at hindi na makalabas, at ang nagpapakain yung uwak. Baka uwak ng Davao, mga kababayan, yung nagpapakain. Pero anyway,
Eto, pakinggan pa natin, basahin pa natin etong isang article na nakita po natin mga kababayan na kung saan kahit na medyo sablay-sablay na yung ginagawa ng kanya mga bossing, ng kanya mga sinusuportahan, ipinupush pa rin ni Panelo yung panawagan na ano. Basahin po natin itong balita galing sa Abante, TNT tunay na tabloidista. Sabi po dito, eto daw, Panelo sa Inday Digong tandem sa 2028. Bigyan sina Duterte kahit 15 years, mga kababayan. So basahin po natin yung nilalaman. Nananaginip ata si Panelo. Anyway, sabi dito, kailangan umano na magkaroon ng isang revolusyong gobyerno na may Duterte na namumuno ayon kay dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Sa isang press conference sa Quezon City nitong Sabado, sinabi ni Panelo na kailangan ng bansa ang isang Duterte. So ngayon mga kababayan, eto tatanungin ko kayo. Kailangan ba talaga ng bansa ng isang Duterte na hindi maipaliwanag yung 125 million pesos na confidential fund mga kababayan na nagagalit kapag ka tinatanong, kailangan ba ng bansa ng isang gano'n na leader? Tanong lang naman mga kababayan, at kailangan ba ng bansa ng isang presidente or isang Duterte mga kababayan na di umano, allege, may mental health? Ako, nagtatanong lang naman. Comment nga mga kababayan dyan. Kasi kung titingnan natin, talagang mahirap magkaroon ng isang leader na ganon. Una, hindi maipaliwanag kung saan dinadala pera ng taong bayan. Pangalawa, kapag ka tinanong mo, nagagalit. Pangatlo, napaka-feeling entitled at saka untouchable. Pangapat, mga kababayan, talagang di umano, allege, may mental health issue. Ito pong tinutukoy niya dito. So ngayon, kung titingnan nating mabuti, nasa sa taong bayan naman yan at sila naman ang magluluklok. Pero sobra naman, yung hindi na nga makalakad yung tao, ipagkakalandakan mo pa at sasabihin mo sa publiko na kailangan na ang katandem ng kanyang anak ay yung kanyang ama. At kailangan gawing family tree yung ating gobyerno. Ano po, at kailangan yung bansa natin pamunuan ng isang pamilya mga kababayan. Na katulad nitong mga Duterte na talagang ang ginagawa ay hindi po para sa mamamayang Pilipino, kung hindi para sa di umano'y pagkapal at paglobo ng kanilang bulsa mga kababayan at paglusob sa bumabahang pera ng mamamayang Pilipino. So ngayon kung titingnan natin, hindi natin kailangan ng ganyang klaseng mga leader. Sabi pa dito, kailangan natin ng isang Duterte, hindi lang 6 na taon, kahit 15 taon, ibigay mo sa kanya, ani ni Panelo. Kung hindi mo bibigyan ito ng kapangyarihan, walang slanted ang growth natin kasi ang mga Pilipino, pasaway tayo, anya pa. Sinabi niya rin na bukas si dating Pangulong Duterte sa mga posibilidad na tumakbo sa ilalim ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Biruin niyo mga kababayan kung anong kalokohan ang mga pinagsasasabi nitong si Panelo. Hindi na nga makalakad ng maayos si Duterte. Kung hindi pa nga akayin mga kababayan, talagang hindi makakahakbang tapos patatakbuhin mo pa ng Vice Presidente. Nagpapatawa ba kayo? At saka mga kababayan, alam naman natin na marami sa mga kababayang Pilipino po natin ang talagang nawawala na ng tiwala sa mga Duterte dahil kita nyo naman yan sa pagbagsak ng percentage ng mga taong sumusuporta po sa kanila. So ngayon, kung titingnan natin sa pagkakataong ito, itong mga sinasabi nitong si Panelong ito, isang malaking kalokohan po yan mga kababayan at talagang kasinungalingan. Dahil paano tatakbo yung isang taong hindi na nga makalakad at paano tatakbo yung isang taong hindi na nga makapag-isip ng tama at sala-sala na at pabago-bago na yung mga sinasabi sa publiko. So kayo mga kababayan, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa panawagan ni Panelo na bigyan nyo daw po ng 15 years etong mga Duterte para daw po mamuno ulit dito sa ating bansa. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan.